O magandang umaga uli sa mga gwardiya natin sa buong Pilipinas, no. Ito na naman si Manong Guard Ogie. Masaya dahil nakapagpag-graduate naman ho kami ng first batch ng pre-licensing course. So medyo maraming pinagdaanan, mga preparation, pag-supervise sa ating mga bagong graduate na gwardiya. At isang pag-uusapan natin ngayon yung ano ba talaga ang dapat mayroong katangian ng isang gwardiya. Pero bago ang lahat, samahan nyo muna akong mag-weekend sa amin sa Mindoro. Medyo medyo counting mag-relax lang. Mag-relax lang tayo ng 2 days. So samahan nyo muna ako sa biyahe ko bago natin pag-usapan yung mga magagandang katangian ng gwardiya. Tara! At ito na nga, maaga akong umalis ng Manila. Nakasakay ako ng maaga. Napakaganda yung aking nasakyan. Ang favorite spot ko talaga dito sa barko, sa likod, kasi natutuwa akong tingnan yung dagat pagka nakikita bumubulaw-bula siya. Siyempre, ang ilalim ng barko na yan, siyempre LSC. Nakakatawa. Tuwang-tuwa ako dyan pag nakikita ko yung dagat na ginaganyan ng barko. Itong Montenegro na sinakyan ko, malinis to. Saka kaunti lang ang pasahero, kaya maluwag. Maganda ang biyahe, maganda yung panahon. Kaya maliwalas, kaya magandang magbiyahe, nakaka-relax pag nakakita ng dagat. At ito nga, pagka nung dumating na ako sa amin, medyo madawag, malago ang aking kamote. So maya-maya to, mananalbos ako. Dumating ako dito sa amin, siguro siguro mag-aalas 7 na ata to ng umaga. So diniretso ko agad yung paligid, sabi ko mapapasabak ako ng linis nito. Pero nakakaalis din ng stress yung paglilinis ng paligid. Ayan, bumubunga na yung aking durian pag nahinog to. Unang makakatikim ito yung mga hipag ko, saka yung mga namayapa kong mga bayaw, kasi sila ang nagtanim nito. Kumbaga ayan, pagkatapos nga magtingin sa paligid, namitas na rin ako ng mangga. Itong klase ng mangga na ito dito sa amin, ang tawag dito baklang mangga, kasi kahit green siya, alanganing mangga siya, alanganing Indian mango, kaya tinawag nilang baklang mangga. Isinunod ko na rin yung napakalaking piling ng saba. Ayan, lalagain ko ito pag nahinog. Pero magdadala ako dito pa Maynila pagbalik ko. At yun nga. At nung bumalik na nga ako sumunod na mga araw, naka 2 days lang ako sa amin, favorite spot ko na naman, likod ng barko ng Montenegro. Saka yung sinakyan ko pa siya rin sinakyan ko pa balik. At ito na nga, narito na kami sa Isla Verde. Sakop na rin ng Batangas to. So ibig sabihin, pag dating ko nito ng Maynila, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang natatanging mga katangian ng gwardiya. So enjoy yun. Narito na naman ako sa likod. Tuwang-tuwa talaga ako dito pagka yung nakikita ko na ano bang tawag sa Tagalog nito, umalimbukay ang dagat. Minsan gusto ko nang mag-Ilonggo dito para talagang yan si Toto. Kala ko sino si Manong Guard Ogie pa saludo. Pakaway-kaway pa. Alas 6 ng umaga ako umalis ng Kalapanyan sa Mindoro. At dito sa barko ng Montenegro, makaka-relax ka din kasi pag nagugutom ka, gusto mong magkape, kumpleto dito. Mayroon ata sila ditong memorandum of agreement ng 7-Eleven, kasi mga 7-Eleven ang parang pinaka mini grocery dito. Kung gusto mo magkape, kumpleto, may siopaw, lahat ng klaseng drinks. Kaya lang pinabaunan kasi ako ng misis ko, kaya hindi ako nakabili dito, kumpleto ako ng baon. At ito na nga, kababalik ko lang galing ng Mindoro, nag-weekend lang ako. So ibig sabihin, ang i-discuss natin ngayon, yung katangian ng gwardiya. Paulit-ulit ko na lang itong sasabihin kasi nabanggit ko ito nung nagpa-training kami ng gwardiya. So gusto ko, babasahin ko na lang at ipapaliwanag lang ng kaunti. Kasi para hindi tayo maligaw, ano ba talagang napakagandang katangian ng gwardiya. Ang napakagandang katangian ng gwardiya, yung mahusay na gwardiya sa Pilipinas ay hindi lamang marunong magbantay
kundi taglay din ang mataas na antas ng disiplina. So, ibig sabihin, hindi lang nagbabantay ang gwardiya. Ibig sabihin, may mga consideration din na kailangan disiplinado, alerto. So, ano ba ang mga bagay na yun? Kagaya ng honest, tapat, o kaya matapat. Hindi basta-basta nagsisinungaling. Hindi gumagamit ng posisyon sa pansariling interes. Kunyari yung parang alam mong ibig sabihin nun. Para lang mapaganda ang kanyang duty, sisiraan yung mga kasama. Wag ganun. Kailangan honest ka, kailangan matapat. Sumunod, disiplinado. Ito na yun, ang disiplinado, napaka-importante din na katangian ng gwardiya. Yung sumusunod siya, sumusunod sa batas, sa patakaran ng agency, at lahat ng mga ibinibigay na kautusan sa kanya sa pag-perform ng kanyang duty. Pangatlo, mapagmatyag o kaya alerto. Yung laging mapagmasid sa paligid. Meron na palang gustong pumasok, hindi pa rin niya alam. Meron na palang gustong magnakaw, hindi pa rin alam. Mapagmasid. Ano ang kalaban ng hindi mapagmasid? Yung natutulog, yung patulog-tulog na gwardiya, hindi yun mapagmasid. Hindi niya alam ang mga nasa paligid niya. Yun sa mga isa sa katangian ng gwardiya. Sumunod, responsable. Ano ang responsable? Basahin natin. Tinutupad ng maayos ang lahat ng tungkulin at pananagutan. Ibig sabihin, pag responsable ka, lahat man, good or bad, naka-responsibilidad mo ang lahat na nangyayari sa paligid o kaya sa binabantayan mo. Kung sa binabantayan mo, kung yung sinasabi nga dito, good or bad, ganun. Lahat kailangan mayroon kang pananagutan lagi. Halimbawa, pag may nakapasok na magnanakaw, pananagutan mo yun. Bakit mo pinapasok? Bakit mo hinayaang magnakaw? Diba? Isa yan sa katangian ng gwardiya, yung responsable. Sumunod, may integridad. Anong ibig sabihin ng may integridad? Gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Yung ginagampanan mo ang duty mo na kahit walang nakatingin, piniperform mo ng maganda. Yun ang ibig sabihin nun. Sumunod na katangian, may magandang asal. Yung may magandang asal, karamihan dyan nakikita yan sa kung paano niya gamitin yung customer service, o kaya public relation, yung mga ganun, kung ano, yung nasa pag-uugali na yan eh. Yung may kagandahang asal, pumapasok yan sa personalidad ng isang gwardiya. Kailangan mayroon kang magandang asal. Kasi pag wala kang magandang asal, paano ka mag-good morning? Sa mga makakapanood nito, kung kulang yung paliwanag ko, i-research nyo na lang. Kasi ganun talaga. Ang sa akin lang naman dito, mabigyan din lang ng kaunting sharing kung paano si Manong Adogi nagpapaliwanag ng kanyang mga topic every vlog. May isa pang pagkatangian, matapang, ngunit maingat. Ang ibig niyang sabihin, kayang humarap sa panganib ng may tamang pag-iisip at hindi pa dalos-dalos. Ibig sabihin, matapang ngunit maingat. Ibig sabihin, meron siyang tinatawag na sapat na tapang pero nag-iingat. Halimbawa, ang gwardiya kasi may baril, so matapang. Ngayon kung may magnanakaw, hindi ibig sabihin na barilin mo na agad. Huwag mo nang basta-basta barilin. Kung kaya mo pang hindi gamitan ng baril, yakapin mo o kaya i-take down nyo. May itinuturo sa pre-licensing course yung disarming technique, yung martial arts ng kaunti. Pag kayo sineryoso nyo, matapang ka ngunit maingat, so ginamitan mo siya ng hindi baril, kung ginamitan mo siya ng skill mo para lang siya ma-apprehend. Mahusay makipag-usap. Yan ang katingayan ng isa ng gwardiya, mahusay makipag-usap. So ibig sabihin, pag mahusay makipag-usap ang gwardiya, alam niya ang nature ng kanyang trabaho.
Oh, anong nakalagay dito? Malinaw at magalang sa pakikipagkomunikasyon sa kliyente, kapwa gwardiya at otoridad. Ibig sabihin, kung ano yung nature ng ating trabaho. Halimbawa, mahusay makipag-usap, hananapan siya ng dokumento, o yan bang lisensya, ang baril mo may lisensya? Yes sir, meron po sir, narito po. At meron na rin pong LTAP juridical ito sir, at hindi po ito sir expired, updated po ito. Ganun ang mga example ng mahusay na pakikipag-usap. May malasakit. Yan, may malasakit. Ibig sabihin ng may malasakit, oh, pinapahalagahan ang kaligtasan ng tao, ari-arian at lugar ng kanyang binabantayan. So, ibig sabihin, culture of maintenance. Halimbawa, may malasakit, binigyan kayo ng radio, issue yung radio kaya baril. Pagkatapos naman ng duty, wag basta-basta ilapag lang, itapon. O kaya ang baril, punas-punasan din. Ibig sabihin, may malasakit ka sa kasama mo, sa lahat. Kailangan may malasakit ka. Ibig sabihin, pag may malasakit ka sa trabaho mo, ibig sabihin, mahal na mahal mo ang trabaho mo. Ha? Sumunod, malinis at professional sa pananamit. Ibig sabihin nito, pag malinis at professional ka sa pananamit, ibig sabihin, snappy ang dating. Okay lang kahit luma ng kaunti ang uniform, basta planchado, makintab ang mga parapernalyas. Yung talagang sa tayo pa lang, matikas na agad, snappy tingnan, malinis ang mga, tas marunong ka pang magdala ng uniform, ay talaga namang hahangaan ka. Kahit yung nililigawan mo na binabastid ka, mapapabilib dahil sa pagdala mo ng uniform. Iyan eh. Sumunod, may kaalaman sa seguridad. So, ibig sabihin, bilang trabaho natin mga gwardiya, ibig sabihin, alam natin ang nature ng security professions. Marunong tayo sa lahat ng security procedures. O, babasahin ko yung iba pa. Sa mga emergency response at sa paggamit at paghawak ng kagamitan at armas kung kailan mo lang ito dapat gamitin. Ha? Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na meron kang baril ay gamit ka lang ng gamit. Yan din po ay may tinatawag na may kaalaman tayo kung ano man ang maging resulta kung tayo ay makabaril ng mga magnanakaw o kaya yung mga taong nagtatangkang pumasok sa ating area. END rin, i-categorize nyo, ano ba talaga gagawin nito? Magnanakaw lang, di taboy natin. Taboy, bawal dito, ganon. Huwag natin muna agad gamitan ng baril. At ito, ang pinakahuli na magandang katingian ng gwardiya, meron siyang physical at mental na handa. Sa English ito yung ano eh, mentally and physically fit. Yun. At ang ibig sabihin na ito, may sapat na lakas, tibay at kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa oras ng krisis. So, ibig sabihin, may ano ba ang tamang desisyon mo sa oras ng krisis? Halimbawa, may binabantayan ng gwardiya natin warehouse. O, nasunog. O may kakayahan ka ngayon kung paano mo gawin ang iyong tungkulin. Una, alamin mo agad. Tawag agad sa nearest fire station, police, gano'n. Iyon ang magandang gawain agad ng gwardiya, yung marunong tumawag sa mga emergency hotlines para yung response ng mga otoridad natin ay mabilis. Doon sharp dapat ang isip ng gwardiya. So na-discuss natin sa abot ng ating makakaya, sa aking makakaya ni Manong Gardogi, kung ano ba yung katangian ng mga gwardiya natin dito sa Pilipinas. Sa susunod kong video, abangan nyo po ang iba pang mga topic. Ito si Manong Gardogi, nagpapasalamat sa inyo, sa mga nanonood. Magandang araw uli at mabuhay sa pagtupad ng tungkulin ng mga gwardiya sa buong Pilipinas.